5 years old yata ako, 6 years old. Nag-aalaga na ako ng baka. Ayun, ang lamig ng hangin, makulimlim ang kalangitan. Yun, bababa na tayo. Alright. Good morning mga bossing. Good morning po sa inyong lahat. Yun mga boss, day 3 na natin yung pag-aakyat dito sa bundok. Ayan mga boss, good morning, ganda ng panahon. Hindi siya umulan ngayong linggo. Ayan, ganda ng panahon mga boss. Yun o, nakapag-jogging tayo kasi hindi umulan na mga bossing. Ayan o. Alright, ang ganda ng panahon. Sana marating na natin yung gusto nating marating dun sa taas ng mga boss, yun o, dun sa taas. Ayan mga bossing, alright, ganda ng panahon. Oops, medyo nanigas na naman yung paa natin ng mga boss. Wala na, finish na. Gago! Alright, yun, ahon yan, Palmira. Ayan yung yung truck, yung makit sa taas. Umalis tayo sa bahay ng mga bossing alas 6. Pas nandito na tayo ng mga 6:25. Dandahanin lang natin, dahan-dahan. Buti di umulan ng mga boss ngayong umaga, kasi tuwing hapon lang naman umulan o di tanghali. Katulad kahapon, tanghali na umulan. Shoutout nga pala kay Naopan, yung gwardiya sa Mercury EDSA Congressional. Shoutout ta sa kumparing gwardiya, si paring Pacto. Shoutout paring Rodolph, paring Noel, paring Binji. Shoutout sa inyo. Papawis muna tayo. Dito tayo sa kabila. Kasi puro paahon talaga to. Puro paahon. Ayun, puro paahon yan mga bossing. Naman tayo tubig. Exercise muna yung paa natin.
kasi naninigas. Baga bumibigat pag ihakbang mo mga boss. Kaya dahan-dahan lang tayo. Marathon din natin yun. Ang galing! Ang galing! Diba mga bossing, nasa taas na rin tayo kahit papaano. Yung sa una lang talaga medyo bumibigat yung paa natin, pero pag medyo ano na, nakaka-recover na. Kaso puro talaga to paahon mga boss, puro paahon. Ayun, matapos na rin pala dito kasada. Tay! Akita naman tayo. Aray mo, hindi kasi nasusundan nung nakaraang linggo. Kung nasundan sana yun tuloy-tuloy nakaraang linggo ng mga boss tuwing linggo, naka-recover na sana tayo ng mabilis. Kaso 2 linggo na naman tayo hindi nakaakyat dahil nag-uulan dito sa San Mateo tuwing umaga. Ayan, dampak sa likuran natin. Ayan o, akyat sa taas. Ganyan sila packet mga boss pagapang. Ayan o. Oh. Gapang talaga packet. Pawisan na tayo. Ayan o, ayun yung pataas mga boss. Mamaya pagupit tayo mamaya kasi medyo malago na naman yung book natin mga bossing. Parang sasakyan lang din yan eh. Gapang tayo para makahon din tayo sa taas. Di ba mga boss? Nilagyan nila ng ano, bakal para matibay. Ahon yan. Ahon din tayo, ahangain ng truck eh. Grabe. Makulimlim. Nakababa na yung truck ko. Ay yung ano, yung parang minivan. Anak ng wait, mukhang uulan pa. Ayan o, ang dilim ng langit. Pinagpawisan na tayo, lamig ng hangin dito sa taas. Mukhang bababa tayo na ito ha mga boss. Ayan o, ang lamig ng hangin, makulimlim ang kalangitan. Shout out din sa mga lahat ng MC Taxi no mga bossing no. Lagi tayong mag-iingat mga boss. Iwasan po natin yung sobrang init ng ulo. Kasi alam mo naman ngayon, nabidyohan ka, mag-viral ka, yari ka. Katulad nung nakaraan, hindi lang nakakabit yung camera ko sa helmet. Umibertik lang naman ako mga boss kasi nagmamadali rin ako nung time na yun kasi malilit ako. Hinabol ako ng kapwa ko rin nagmumotor. Kinat ko raw siya.
Eh di ko naman siya kinat. Tapos ang sabi ko sa kanya, usap kami sa gilid, pinapatabi ko siya. Tatunin ko sana siya kung may nangyari ba sa kanya o pininahan ko ba siya. Ayaw naman niyang huminto, no mga boss, natakot siguro. Basta ang ingin niya, minumura ako pero di ko siya pinatulan. Tapos yung pababa na kami ng tunnel ng Sandigan, may nakita si MD, tumabi siya ron. Tumabi rin ako. Tapos hinintay ko muna siya magsalita, saka ako nagsalita para magkaintindihan. Kasi pag nagsalita siya, nagsalita rin ako doon sa harap ng MD eh. Hindi kami magkaintindihan. Yun nga, kinat ko nga araw siya, tinanong ko siya kung gaano ko ba sa kinat, gaano ko ba sa pininahan. Hindi siya makapagsalita. May background siyang babae, tinanong ko. Sabi ko, miss, kinat ko ba kayo? Sabi ko sa kanya, eh di makapagsalita yung babae. Tapos yung rider, pinapalis na siya ng babae. Tapos sabi ng MD, nung nakalis na, iyakin daw. Puro bunganga, wala naman daw ibubuga. Sabi nung MD sa kanya, nung palis na. Totoo naman kasi mga boss, di ko talaga siya kinat. Ano man, ano bang maano ko sa kanya kung ikakat ko siya, di ba? Talagang nung time na nagmamadali ako kasi malilit ako sa trabaho kasi oras na ako nakalis sa bahay, alas 7 pasado na. Sa alas 8 papasok ko, tapos ang first outlet ko Mercury Edge sa Muñoz. Eh medyo binibilisan ko yung takbo ko. Hindi naman talagang totaling matulin. Binilisan ko lang talaga ng konti para di ako malit. Yun nga. Sa awa ng Diyos, hindi naman, wala naman nangyari din hindi maganda. Sarapasan ako makit sa taas mga boss, kaso makulimlim dito. Po doon sa Maynila, ito mo mainit to. Balikan ko yung camera. Ayun, pasikat na yung araw doon. Ayun, sikat na nga ng araw dito, makulimlim. Ayan, na nga ng araw eh. Dito makulimlim, ayan oh. Yan, makulimlim dito sa taas mga boss. Oh, yan, makulimlim sa taas. Dito sa San Mateo Rizal mga boss, makulimlim. Ayan, dati kinukwari yan dyan. Ayan. Ayan. Ngayon, hindi na yan kinakwari. Ayan, sa taas. Pati single na may sidecar na motor kaya umakyat dito. Ayan o. Basta nakabarako ka lang. Sarap ng pahingahan dito. Ayan o. Ayan mga boss, ganda ng view, di ba? Kitang-kita yung Makati building. Ewan ko lang kung makikita niyo yung building ng Makati. Ayan o. Sa kabila. Ayan, building ng Makati. Isusum natin yung mga boss pag nag-i-edit tayo para makita nyo. Barako nga, kaya kaya talaga umakyat dito. Ayan mga boss, building ng Makati. Yan, hanggang doon. Ayun, nakakit na yan. Nabitin kanina. Nakahinto siya dyan oh. 5 years old yata ako, 6 years old. Nag-aalaga na ako ng baka, baboy. Kasi nga iniwan kami ng mga magulang namin sa lola namin, magulang ng nanay ko. Iniwan kami doon. Eh wala namang hanap buhay yung nanay ko kasi patay na rin yung lolo ko. Kumbaga inasahan yung pensyon ng SSS. Eh yung mga tiyuhin ko kasi mga pasaway. Kaya natuto kami magbalat ng buto ng maaga pa lang no mga boss. Tapos pa nagkamali kami, talagang alam mo yung bugbog ng ano, ng malaking tao na malaki. Yan, ganun ginagawa sa amin. Kung ano mahawakan, pinapalo talaga sa amin ng mga boss. Siyempre bata pa kami noon. Siyempre wala pa kaming ganong saktong pag-iisip. Kumbaga nasa isip ko pa noon maglalaro. Yung kunti pagkakamali, talagang nabubugbog kami mga boss. Minsan yung lubid ng ano, ng baka, pag nahawakan niya mga boss, pinapalo sa amin yan. Kaya sabi ko nga ano, pag ako lumaki, babawian ko sila. Pero yung nagkapamilya ako mga boss, saka napunta ako sa Maynila,
nawala sa isip ko no mga boss na bumawi, kasi masama naman talaga yun. Ipasa Diyos ko na lang yung pang-abuso sa amin nung bata pa kami. Kaya ang may papayo ko talaga sa mga magulang ng mga boss, hanggat maaari yung away nyo, ayusin nyo. Huwag yung umabot sa punto maghihiwalay kayo, kasi napakahirap. Kasi naranasan ko yung mga boss no. Iniwan kami ng mga magulang namin doon sa lula. Tapos yun nga, di natin masasabi yung mga tsuntsahin natin mga salbahe. Swerte nung ganon na nagkaroon kayo ng mabait na tsahin tsaka tsuhin no, na naalagaan kayo ng maayos. Kami hindi talaga. Ultimo damit, tsinelas, talagang hindi kami nabibilihan no mga boss. Siguro nabibilhan kami pag nakakapagkupra. Napagkupra kami, kumbaga sinasaka yung niyog, yun doon lang kami nabibilhan. Talagang halos lamang kami ang gumagawa, maghahakot ng niyog, paakit sa taas. Kasi yung mga salbahe nga namin tsuhin na lalaki, mga salbahe. Kaya hirap na naranasan ko nung bata pa ako no mga boss. Kaya hanggat maaari, wag talaga kayong umabot sa punto maghiwalay kayo, kasi kawawa yung, ang kawawa kasi yung mga anak niyo, yung mga bata. Yun ang pinakawawa sa lahat. Naranasan ko talaga yung grabe. Nag-aaral ako ng elementary ng mga boss. Ang layo ng nilalakad ko kasi sa bukid kami nakatira. Talagang puti, nakatsinelas lang ako. Siguro nakapagsapatos lang siguro ako nung binibigyan ako ng mga klasiko, yung pinaglumaan nila. Kasi karamihan kasi doon sa lugar namin sa probinsya sa Mindanao, ang trabaho ng magulang nila sundalo. Kaya yun, nabigyan din ako ng sapatos. Kaya nakapagsusot ako ng sapatos. Tsinaga ko yung mga boss no hanggang elementary, ganun lang. Minsan pumapasok ako na walang kain, kumbaga walang almusal, walang baon. Buti nung time na yung mga boss, inabutan ko pa yung Nutriban. Kaya yun lang inaasahan ko, sa recess makakain ng Nutriban. Kahit tubig, wala akong dalang tubig no mga boss, kasi ang hirap nga namin noon. Ang hirap talaga ng kalagayan namin. Ilan din yung mga tsuhin ko, sila magkakapatid, nag-aaral pa yung dalawa. Tapos basta marami din sila. Ang inasahan ano lang, pensyon lang ng tatay ko, anong lulo ko. Kaya sinaga ko yun. Akala ko nga hindi na ako makapag-high school, hanggang elementary lang, hanggang grade 6 lang ba matapos. Kasi nga hirap talaga ng buhay. Eh sabi ng lula ko, pa-enroll daw ako ng first year high school. Doon sana ako mag-aral sa public. Kaso yung sa public kasi noong time na yun mga boss, ito lang naman mga boss, mga boss, short kwento lang sa buhay ko. At first year high school ka, mamimili ka ng vocational course, rafting o anong mayroon doon. Wala nga, di nga afford ng lula ko na ganun. Kasi obligado ko talaga kumuha ka ng vocational course dun sa government, public school. Isa lang kasi public school dun sa amin ng mga boss sa probinsya. Kaya napilitan akong mag-enroll sa private, pero mababa lang naman yung yung tuition. Binayaran din ng lula ko ng tuition ng mga boss pag nakapagkopra kami. Kaya mas malayo yun sa elementary school. Elementary school na talaga nilalakad ko balikan siguro mga 10 kilometers. Okay lang sana kung maaraw yung mga boss, pagtagulan talaga napakahirap. Alam mo yung pinapandong ko lang para di ako mabasa, dahon ng saging. Kasi ultimong payong di ako makakabili. Di makakabili nung lula ko ng payong. Yun, sa awa ng Diyos, pinagtyagaan ko talaga yung mga boss no. Tapos ang ginawa ko nung time na yun, kasi nagkaroon ng terminal ng bus dun sa amin, tuwing linggo naglilibor ako. Alam mo yung nagbubuhat ka ng mga bag mula dun sa jeep papunta dun sa bus, pero magkano naman sinisingil ko, bahala na yung
bahala na yung pasahero kung magkano bibigay sa akin para magkaroon lang ako ng baon mga boss. O kundi kaya kung ano mga kailangan sa school mabibili ko. Hanggat sa ano mga boss, hanggat sa ano natuto ako magkonduktor ng jeep. Ang biyahe naman nun Butuan Nasipit. Shout out nga pala sa taga Nasipit, sa lugar kung saan ako pinanganak. Shout out sa inyong lahat. Lahat ng mga kapitbahay ko noon, sana mapanood niyo itong video na to kung natatandaan niyo pa ako. Natatandaan ako noon mga boss, malamang yung mga kasiidaran ko lang. Lalo yung mga matatanda na nabubuhay pa ngayon, matatandaan ako. Pero mga bagong sibo siguro hindi na ako matatandaan. Kasi almost 25 years na akong di nakakauwi doon mga boss, no, kasi nandito na rin yung magulang ko lalo yung babae. Kasi ang tatay ko naman nasa Cagayan de Oro. Nasa Nasipit kami nakatira, Agusan del Norte. Yun. Natuto nga ako magkonduktor ng mga boss, saka yung mga kapatid ko nag-aaral na rin ng elementary. Yung kinikita ako doon sa pagkukonduktor tuwing Sabat Linggo, binibigay ko sa mga kapatid ko. Kasi yung nag-alaga naman ng mga baka ko noong time na yun, yung sumunod ko naman na lalaki. Ayun. Kasi talagang kailangan kong gawin yun. Kailangan ko talaga umalis dun sa amin. Kasi kung asahan lang yung pag-alaga ko ng baka, baboy, eh di masusustain yung pamasahe, yung pambaon ng mga anak, mga kapatid ko. Anak tuloy. Kapatid ko tsaka yung sa akin. Kaya makapagbinta man kami ng baka, hindi rin maganda kasi yung time na yun mga boss, may sakit na rin yung lula ko. Alam mo yung time na yun mga boss, noong panahon na yun, hirap yung gamot sa TB kasi nagkaroon ka ng TB yung lula ko. Ganun nga no mga boss, pag bumalik na naman yung sakit niya sa TB, nagbibenta kami ng baka para ipapagamot sa kanya. Kaya hanggat sa unti-unti naubos yung baka talaga mga boss. Yun nga, wala talagang natira sa pupunta na sa kanya yung gamot. Anong time kasi na medyo ano pa kami, talagang wala pa yung gamot na para doon sa TB. Tsaka noong time na yun mga boss, talagang bata pa ako, bata isip pa kumbaga talaga. Halos ako lang din nagbabantay sa ospital ng lula ko no mga boss. Tapos nagluluto ako, layo dito yung ospital, dito sa kinatayuan ko, doon pa kami magluluto sa dulo, madilim. Kaya talagang kawawa. Yung talaga naalala ko mga boss no, kaya pag naisip ko naiyak ako. So naiyak ako nung pag naalala ko yan. Yung hirap na pinagdaanan ko. Kaya mapapayo ko lang talaga sa mga magulang, mag-away pero di kayo mag-iwalay kasi ang nagsasuffer kasi doon mga bata. Tangin na English yun Gago! Kawawa mga bata. Tinan mo kami, mga kapatid ko, naghihiwalay kami. Napunta ako dito sa Maynila, hindi ko na lang ikwento ng isa-isahin. Kaya napunta ako dito sa Maynila ng mga boss. Dinala ako ng kapitbahay namin sa probinsya, family friend. Akala ko ano yung trabaho. Napuntahan ko dito construction. Nakahanay lang ako sa lingwahe dito kasi Tagalog nga. Halos maiyak-iyak ako kasi parang na-homesick kumbaga. Tapos gusto ko na umuwi sa probinsya noong time na yon. Pero nilakasan ko na din loob ko. Yun nga, habang tumatagal natutunan ko na rin yung nabitin. Taray mo, nabitin mga boss no. Nakita nyo mga boss nabitin. Yun na nga boss no, mga boss no, yun nga na unti-unti ko nang natutunan dito yung kalakaran sa Metro Manila. Ayun nga, natapos, sa madaling salita, natapos yung project na construction na swimming pool, yung renovate yung bahay. Natapos na. Yun na nga yun, wala na kaming trabaho, tambay na kami dun sa bahay nila Uncle Augusto, Salcedo.
family, shoutout sa inyo. Nabitin pa rin yung truck, ayun pa rin sa taas ng dump truck. Yun mga boss, tambay kung ano nung marami na rin ako naging kaibigan doon ng mga may skill sa construction, pintor, karpintero, mason. Pag may project sila, kinukuha ako, sama-sama ako kanila. Yun, habang tumatagal nagkaroon na rin ako mga kaibigan doon. Sinubukan ko na mag-apply ng trabaho. Yun na nga mga boss, no? Kaya yun, hanggang ngayon nandito ako sa Maynila. Ginabayan din tayo ng Panginoon na hindi tayo maligaw ng landas. Tsaka lakas ng talaga ng loob ko noong time na yun ng mga boss, no? Nag-apply akong trabaho, apply kasi noong time na yung mga boss dito sa Maynila, 5 months lang. Pag natapos sa 5 months, apply ka na naman uli. Ang dami ko ng trabaho na sinubukan dito sa Metro Manila ng mga boss. Talagang lahat ng trabaho dito, janitor, tagahugas ng plato, construction, lahat napasukan ko yan. Nagpabrika, hanggat sa yun, nag-dicer na ako hanggang ngayon. Yun mga boss, kaya ilan ang mapayo ko talaga na kahit mahiwalay tayo, hiwalay yung magulang natin, wag lang tayo gumawa ng katarantaduhan. Lumalaban lang tayo ng patas kahit mahirap. Ganun talaga ang buhay. Siguro ganun lang talaga ang buhay din namin. Yung talaga yung kapalaran, tanggapin na natin. Kaya yun mga boss, no, bababa na tayo. Medyo mahaba na rin kwento natin. Hindi ko na lang iba-vlog no mga boss pag sa bahay na ako. Hindi ko na iba-vlog pag sa bahay na ako. Yun, bababa na tayo kasi alas 7 na rin eh. Shout out sa mga damtra kaya. Shout out sa kanila. Gapang. Yun, bababa na tayo. Alas 7 na. Sarap pa magkwentuhan dito no mga boss. Next time kwentuhan tayo dun sa maganda pang spot. Sana next Sunday di umulan. Kukuha lang tayo ng pang thumbnail mga bossing. Yan. Yun, bababa na tayo. Alright.